Isang malaking tagumpay ang naabot ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ng buong bansa sa pagtatapos ng taong 2023. Masayang iniulat ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar na mula sa 21 noong nakaraang taon, nasa 13 na lang ang guerrilla fronts ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front of the Philippines o CPP, NPA, NDF. Lahat anya sa mga ito ay pawang mahihina na ang puwersa dahil wala na rin itong nakukuhang suporta mula sa mga dati nitong pinagkukunan ng resources. That organization is no longer capable of implementing programs that will enable itself to recruit new members, generate resources, and advance what they call the National Democratic Revolution. As of third quarter noong 2023, nasa 1,655 na lang ang miyembro ng komunistang grupo. Ayon kay Aguilar, ang kaligtasan ng mga nalalabing bilang na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit suportado ng AFP ang exploratory talks tungkol sa usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at rebelding komunista. Most of them were just deceived and recruited by the CPP-NPA. Most of them are coming from the farmers, from the indigenous peoples, and the youth and students. They are still Filipinos to be saved. Sa kabila ng exploratory talks, iginiit ni Aguilar na nagpapatuloy ang military operations ng AFP. Katunayan anya nito ang pagbaba ng kaso ng local terrorism sa bansa. Magpapatuloy din anya ang mga programa ng pamahalaan kabilang na ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC upang tuluyan ng mawaksi ang insurhensiya sa bansa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaghan. Lucille Ren, humahataw!